Pilo Goles. Thank you. Maraming salamat sa ating MC, Coco Enrile. Magandang hapon sa inyong lahat. At binabati ko ang ating bago induct na presidente na si Dino Cabanban, class of 1986, no? 85 pala. Medyo nauna ko ng marami-raming taon sa kanya. Pero nakasabayan niya ng konti yung mga kapatid ko. Hindi man nakasabayan pero halos magkalapit sila. May kapatid ako kasi na class 79 at isang kapatid na class 76 na nakasabayan ng kanyang dalawang mas nakatandalang kapatid. Binabati ko rin ang iba pang mga opisyal ng inyong asosasyon, PIMRA, Vice President George De Hoya, Board Secretary at PRO Ronald Patrick Gonzales, ang Treasurer Dennis Edward Eusebio. Balita, marami kayong pera, sabi ni Presidente. Director for Administration and Finance, magdodonate sana ako pero nung sinabi ni Presidente na naayos na, hindi na pala kailangan. Okay. Director for Administration and Finance, Romulo Soriano Jr. Director for Youth, ayun si Coco Enrile. Director for Security, Antonio De Ocampo. Marami tayong ibang mga bisita na dito. Si Claire Toralba ng Rombi. Presidente ng South Green Park Homeowners Association, Rafael Lara. Outgoing President ng kanyang speech, Attorney Herminildo Ramos. Larry Reyes ng SG, kanyang bahay. At siyempre ang ating ginagalang at inanga ang barangay captain, si Clemente Advingula. Magandang hapon sa inyo. Ang ating konsihal, Rico Goles, ating konsihal ninyo na malapit na bumalik, Jovan Esplana. At gawin yung number 1 yan dito, sigurado yan. At makakabalik yan. Sigurado. Nandito rin po si Superintendent Andrada ng PNP, Parañaque, at yung pang mga opisyal at mga bisita na nandito. Una-una ay gusto kong batiin ang napakagandang mensahe, speech ng inyong bagong presidente. Mukhang nag-aral ng paggawa ng speech ng ating presidente kasi alam niya kung paano pilitiin ang kanyang mga kasama. Binanggit niya yung mga kasama niya yung may tutulong sa kanya. And that is really the right approach, ang tinatawag na call to arms, no? Sa kanyang mga kasama, na ang ibig sabihin niya, hindi siya maaring magtagumpay kung hindi siya tutulungan ng kanyang mga kasama. I'd like to congratulate you, Dino, for the very fine speech. Alam niyo noong una, pag sinabi na meron temporary school classroom, sabi nila nag-aaral ka sa ilalim ng puno. Ngayon kayo dito, temporary kayo dito, ang inyong induction sa ilalim din ng puno. Matagal-tagal na ako na hindi nakapag-attend ng induction sa ilalim ng puno. Kaya this is a new experience for me. Kaya maraming salamat sa inyo at nagkaroon ako ng bagong karanasan na magkaroon ng induction sa ilalim ng puno. I think you're just dramatizing your situation. You are into a tough legal battle. Alam naman dito sa Pilipinas, pag meron kang possession, ang hirap kang tanggalin kung ikaw may hawak ng lupa, napakahirap na tanggalin. At marami pang komplikasyon kung ano mga poder ang pumasok dito sa issue na ito. Sa akin naman, isa po malaking kalakaran para sa akin na kahit paano makapag-contribute sa improvement ng inyong community. Alam niyo itong mundo, itong lugar ninyo, I can almost imagine how this was thousands of years ago. Ang kaganda siguro ng mga ilog dito, yung isipin niyo, imagine niyo, yung Maliwag Creek na yan, matagal na yan, wala pang Kastila, nandiyan na yan. Yung ngayon, tinatawag natin Munwong Creek, hindi, matagal na rin yan. Yung Balong-Balong River, banda sa may multinational, matagal na rin. At yung Dunggalo Creek, gano'n din, napakatagal na. Imagine when we were not yet here, napakaganda siguro nung lugar na yan. Siguro yung mga ninununo ni Kapitan Mente Advingula na kanilang pamilya ay nauna dito, nung bukid pa ito. Siguro naranasan nila kung gaano kaganda
itong mga creek at mga waterways na ito, napakalinis. I know that because I come from a rural area sa Romblon. Meron kami magagandang mga ilog doon, mga creek na pwede mong inuman, no? At ako naman, nung lumipat kami sa Project 3 Quezon City in 1952, meron ding malapit sa amin, may Sapa Creek na napakalinis noong panahon na yun. But of course, over the years, nag-deteriorate yung kondisyon ng mga creek katulad rin na nangyari dito. I'm so happy that in my watch as your congressman, nabigyan ako ng pagkakataon at nabigyan ng pondo para makatulong, para ma-restore to a certain extent itong ating mga creek. I remember right after Ondoy, nandito ako, that the day following Ondoy, namasal ako rito, bumaba ako dito sa may E-White, pumasok sa Manaloban, at kitang-kita ko sa mga nakasabit na mga basura, mga kung ano-ano, mga papel doon, nakasabit sa mga food, mga bakod nyo, hanggang dito sa may bandang tindahan dito, kung hanggang saan ang tubig. Sabi ko, grabe ang nangyari, at sinabi ko sa aking sarili, kung mabigyan talaga ng pagkakataon, ay tutulong ako para mapaayos yan at maiwasan yung ganyang klaseng kalaking pagbaha. At yan naman ay nangyayari ngayon. We are now into what I might say the most massive desilting and riprapping program for in the history of Parañaque happening here in the 2nd District of Parañaque. All imaginable creeks, waterways, all riprappable, if there is such a word, riprappable waterway and creeks are going to be riprapped before the end of the year. At yan ay nakikita nyo, mayari yan. Simulan na natin yung Mundo Creek, yung Donggalo Creek, kung makita nyo kung gaano kalalaki yung mga earth na tinanggal doon. Makita nyo yung Baliwag Creek. Maganda pasalan nyo ang Baliwag Creek every now and then. Nakita nyo kung gaano kalalaki yung tinatakdas na lupa dyan. Lumapad yung creek na yan. That a lot of people are taking for granted. Kasi alam nyo, ang riprapping, ang desilting is not as visible as say, constructing this building. Or maybe completing a road, just like we have been doing with respect to the main road here. Urban access road. Hindi ganun na visible. Nararamdaman ng tao. Nararamdaman nila pag bumaha. Nararamdaman nila pag nangangamoy. Nakikita nila yung basura na nakatapos doon. So hindi masyadong visible, but you know, it's very important for the community. And again, I'm so happy. Doon po sa may bandang kami nila Colonel Enrile, pag namamasal ako dyan, lumalabas niya si Colonel Enrile sa kanyang bahay. Tinuturo ko nga sa kanya at nakita ko nga na andun yung potential na magkaroon ng open space doon. At meron pa isang open space na pwedeng gawing mini park doon banda sa maraming puno. Pag pumasok ka sa inside pa sa Aldrin, meron lugar doon na hindi mo masyado kalaki, siguro mga halos kasi laki from that tree there up to here. Pwedeng gawing mini park din yun. Hindi mahaba, but again, pwedeng 50. But of course, if we secure it, para hindi disgrasya yung mga bata. Tingnan nyo rin yung Balok-Balok River doon sa mga dinasa. Malaki din yan, massive yan. And kanina, tinapos sa Google, paano nag-i-interconnect itong mga creeks na ito, eventually emptying into the Parañaque River and into the Manila Bay. Lahat yan konektado. Naalala nyo, merong bata, just to show you kung gaano ang interconnection ito, doon banda sa may lower barangay, yan yung isang community na malapit sa City Hall, no? May batang nalaglag doon. Nung hindi Ondoy, but it was in one of the typhoons that hit us. Nalaglag yung bata. Tawa ang bata, yung katawan niya, nakitanan, sa may bawang ng Manila Bay. Kanya, traveled sa mouth of Manila Bay. Ganyan ang interconnection itong mga creeks. Kaya ganyan ka-importante. At yan ang dahilan kung bakit ito binigyan natin ng priority. Hindi lamang po yung pagpapagawa ng mga school buildings. If we have not done so, Rodriguez, Rodriguez, go all the way to San Agustin, lampas ng Talipapa doon sa may simbahan ng San Agustin Church. May kita nyo yung dating parang pamprobinsya na elementary school, San Agustin Elementary School. Ngayon, isa na sa pinakamoderno na elementary school sa buong Metro Manila.
naging project din natin yan. Sa moonwalk naman, pag lumagpas kayo sa Daang Batang, kung bakit nakakataan dyan, yung moonwalk na isang napakagandang project ng ating Mayor Jude Gatawin, almost instantly, yung second district na doon ng high school, pinalagyan rin natin ang Coliseum, yung kanilang campus doon, para yung mga bata, anumang klaseng panahon ay pwede sila doon. Yung campus life nila ay buhay na buhay. So, yun po yung mga project natin dito sa inyong community. And I look forward to working with the team of Dino here, a comrade in arms with Mr. Paano. Meron kaming commonality pagdating sa pag-iisip. Pero dito, as I look around, parang merong military junta dito sa Moonwalk. I'm not surprised. I'm not surprised that many years ago, I remember a lot of officers na gusto naghahanap ng mga subdivision dito ang tinitingnan nila kasi malapit sa Bonifacio, yung mga Air Force naman malapit sa Nichols Air Base pa ng panahon na yun. Kaya a lot of them ended living in this area, Merville at sa Kaputong. Noong panahon na yun, na pagbagong graduate ka, kaya mong bumili sa isang subdivision na katulad ng Moonwalk. Pero ngayon, pag bagong graduate ka, medyo doon na sa may bandang Quezon na siguro makabili ng house and lot. Dito, malabo na. You cannot anymore afford unless you join the private sector like the formula followed by Dino here who decided to join all the biggest business groups in the country today. So sa inyo po, sa muli, sa po malaking karangalan para sa akin na makapaglingkod sa inyo. Asa nga pala, pasyalan nyo rin yung Rombi Museum. Pinapaganda natin yung park doon. Paminsan-minsan, pag nadadaan ako dito sa may garden dito, at nasa good mood ako, bibili ako ng mga plants, tapos padadala ko dito na Claire para makadagdag sa kanilang mga floral gardens doon. Isa siguro, imbitahin natin sila na magkaroon ng garden party doon sa inyong lugar, sa Rombi. Isata natin yan para magkaroon ng merger ang Rombi at saka yung Fibra. Kasi yung pinagawa ko rito, hindi pa magamit eh. Yung isa sa mga unang Coliseum na natin napagawa. Panahon pa natin yun. So muli po, isang malaking karangalan, katulad na sinabi ko, na ako'y maging kasama dito sa napakagandang programa nito. At sa muli, I look forward to working very closely with Dino and the rest of the Fibra team in the continuing improvement of your community. Salamat po at magandang araw po. Thank you. Pinamahal na Congressman Lloyd Goles. Maraming salamat po ulit. Palakpakan pa po ulit natin siya. At ngayon naman po ay nais ko pong tawagin at anyayahin ang ating Presidente.